Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa loob ng skill repository, naglakad si Su Xingyin patungo sa isang bookshelf at pumili ng isang libro. Nang buhati niya ito, agad na lumabas ang isang abiso sa kanyang screen. Gumastos si Su Xingyin ng 20 contribution points, matagumpay na naipagpalit ang kasanayan. Matapos basahin ang abiso, ngumiti si Su habang binubuklat ang libro at sinabi, Bone Javelin, Bone Shield. Sino ang mag-aakalang ang mga skeleton-type spells ay maaaring gamitin ng ganito? Ang nag-develop ng kasanayang ito ay talagang isang henyo. Dapat kong sabihin ito kay Dad. Agad na lumipat ang eksena at dumating tayo sa loob ng opisina ni Su Chengyu. Matapos makita si Teacher Liu, nagtanong ang principal, Teacher Liu, bakit ka ulit nandito? Matapos pakinggan ang principal, sinabi ni Teacher Liu, Principal, dapat akong mag-apply muli upang idagdag si Fang Yu sa seed list. Sa sandaling yun, ipinatong ni Professor Chen ang dalawa niyang kamay sa mesa at sinabi sa principal, tama yan. Pwede rin akong sumiguro para sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ni Professor Chen, ipinikit ng principal ang kanyang mga mata at mahinahong uminom ng isang higop ng tsaa bago sinabi, Matandang Chen, bakit nakikisali ka rin sa walang kwentang bagay na ito? Kahit na maganda ang pagganap ng isang necromancer ngayon, wala silang sapat na kaukulang strength skills na matututunan sa hinaharap. Habang nagsasalita pa ang principal at umiinom ng kanyang tsaa, biglang sinabi ni Professor Chen, ngunit nakaisip na siya ng 2 necromancer skills ng mag-isa. Nang lumabas ang mga salitang yon mula sa bibig ni Professor Chen, napaubo ang principal at naibuga ang lahat ng tsaa sa pagkagulat. Nakatitig sa kanya nang nakadilat ang mga mata, sinabi niya, ang makaisip ng mga bagong kasanayan ay walang kwenta. Ang mahalaga ay dapat maganda ang mga epekto ng mga kasanayan. Matapos marinig yun, agad na sumagot si Teacher Liu, ang intensity ng kanyang kasanayan, bago pa man matapos magsalita si Teacher Liu, pumasok si Su Xingyin sa opisina ng principal. Siya ay walang iba kundi ang anak na babae ng principal. Nakangiting maliwanag, sinabi niya, Dad, may 2 bagong necromancer skills na lumabas sa skill repository. Nang marinig ito, lubos na nagulat ang principal, mga necromancer skills. Nang makita kung gaano siya nagulat, pinaga niya ni Su ang parehong kasanayan at ipinakita ang mga ito sa kanyang ama bago sinabi, medyo pinag-aralan ko sila sandali, kahit na hindi ko pa tapos matutunan ang mga ito, tiyak na kahanga-hanga ang mga epekto ng mga kasanayan. Dad, alam mo ba kung sino ang nag-develop ng mga kasanayang ito? Matapos marinig ang lahat ng sinabi niya, dahan-daang ibinaba ng principal ang kanyang ulo, samantala, nagpatuloy si Su sa pagngiti habang nasa sabik na sinabi, gusto ko siyang maging guro ko. Matapos marinig yon, sumagot ang principal, Susan Ian, sa tingin ko'y hindi mo siya pwedeng maging guro. Nang marinig yon, agad na nagtanong si Su, bakit? Sumagot ang principal, dahil estudyante pa lamang siya. Lumipat muli ang eksena, sa loob ng silid-aralan, tahimik na nakaupo si Fang Yu sa kanyang upuan nang biglang itinuro siya ni Ye Fan at sumigaw, Karibal ko, dali, lumaban ka sa akin. Matapos marinig ang hamon ni Ye Fan, napabuntong hininga si Fang Yu at sinabi, muli, ilang beses mo na ba akong hinamon? Hindi mo ba kailangan maglinang at umunlad? Nang marinig yon, ngumiti si Ye Fan nang may tiwala, iba na ngayon, sa nakalipas na mga araw, sa tulong ni Bai Zai-Ochen, ang aking lakas ay umunlad ng mabilis, tiyak na matatalo kita. Habang sinasabi yon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Bai Zai-Ochen nang may pagmamalaki. Agad na nagpakitang inis si Bai Zai-Ochen at sinabi, ikaw ang nagmakaawa sa akin nang lumuhad sa harap ng lahat, ha? Pumayag lang ako para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Matapos pakinggan ang dalawa, tumingin si Fang Yu kay Bai Zai-Ochen at nagtanong, tulong sa pagpapalakas ng lakas. Nang marinig ang kanyang tanong, nagpakitang awkward si Bai Zai-Ochen bago nagpaliwanag, nung natutulog ako ilang araw na ang nakalipas, nakaisip ako ng isang sobrang kapaki-pakinabang na support skill, lullaby. Ang kasanayang ito ay nagpapabilis ng spirit power recovery at kasabay nito ay nagpapahusay ng mga epekto ng meditation o pagsasanay. Gayunpaman, ang kasanayang ito ay maaari lamang gamitin ng 3 beses sa isang araw. Pagkapagkasabi ni Bai Xiaochen, ipinatong ni Ye Fan ang 2 niyang kamay sa mesa,
ngumiti ng may pagmamalaki, at sinabi kay Fang Zhou, gumastos ako ng 2 contribution points bawat linggo para lang maipagpalit ang pagkakataong ito. Matapos pakinggan ang dalawa ng sunod-sunod, naisip ni Fang Zhou sa kanyang sarili, gusto ba ng taong ito na gumugol ng buong buhay niya sa pagbabayad ng utang? Habang nag-iisip pa siya, muling sumigaw si Ye Fan ng may tiwala, sige na. Sa pagkakataong ito ay may tiwala akong talunin ka. Kahit na narinig ni Fang Zhou ang hamon ni Ye Fan, muli siyang napaisip. Gayunpaman, tungkol sa pagpapahusay ng mga epekto ng meditation at pagsasanay, ewan ko kung may epekto rin ito sa kalansay, Fang Zhou, nang pumasok ang kaisipang yun sa kanyang isipan, biglang tumayo si Fang Zhou, hinawakan ang 2 balikat ni Bai Xiaochen, at seryosong sinabi, Xiaochen, maaari mo bang ibenta sa akin ang natitira mong paggamit ng lullaby? Nang makita siyang biglang kumilos ng ganito, lubos na nagulat si Bai Xiaochen, hindi naman imposible. Nakatayo sa tabi niya, napatulala rin si Ye Fan, hoy, huwag mo akong balewalain. Nang sabihin yun ni Ye Fan, biglang tumawag si Fang Zhou ng ilang mga kalansay at sinabi, makipaglaro muna kayo sa mga kalansay na ito. Tandaan mo na ilipat ang contribution point sa akin pagkatapos mong matapos, pagkasabi niya nito. Agad na pumalibot ang mga kalansay kay Ye Fan mula sa bawat direksyon, tumingin sa mga kalansay sa paligid niya. Galit na sumigaw si Ye Fan, huwag kang ganyan, paano mo ako nang ahas na hamakin ng ganito? Samantala, sa kabilang panig, sinabi ni Fang Zhou kay Bai Xiaochen, pakisamantala ang lullaby sa akin. Matapos marinig ang kanyang kahilingan, pinaga niya ni Bai Xiaochen ang kanyang kasanayan. Isang berdeng aura ang agad na pumalibot sa kanyang katawan habang tahimik na umupo si Fang Zhou sa harapan niya. Makalipas lamang ang ilang segundo, ang kanyang kamalayan ay lumitaw sa loob ng undead realm, ang kanyang skeleton clone ay nakaupo roon na napapalibutan ng madilim na aura na patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang tumayo si Fang Zhou, ipinikit ang kanyang kamao, at sinabi, napakaganda. Ang epekto ng lullaby ay maaari ring makaimpluwensya sa skeleton clone. Sa sandaling yun, may lumabas na system notification, clone skeleton, rank apprentice upper, attribute strength 18, constitution 7, agility 7, spirit 6, equipment bone spear gray inferior, skill skeletal armament, instinct brutal strike mastered, charge proficient, weapon mastery proficient, parry grasp, battle cry grasped, soul power 50. Matapos basahin ang abiso, ngumiti si Fang Zhou at sinabi, maaari ko kayong gamitin ng perpekto upang subukan ang mga epekto ng kasanayan ng clone. Kasalukuyang may isa pang kalansay na lumapit sa kanya mula sa likuran. Nang walang pag-aalinlangan, naglunsad ang kalansay ng isang buong lakas na atake, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Fang Zhou. Pagkatapos niyang ihinto ang atake, naghatid siya ng isang mapangwasak na kontra-atake at nagpatuloy sa paglulunsad ng isang suntok pagkatapos ng isa pa. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-atake, ngumiti siya at sinabi, kahit ang mga system rewards na natatanggap ay tumaas ng 10%, ang lullaby na ito ay tunay na isang banal na kasanayan. Habang sinasabi niya yun, biglang nagsimulang sumugod ang mas maraming mga kalansay mula sa likuran. Gayunpaman, sa isang hagod pagkatapos ng isa pa, patuloy na pinutol ni Fang Zhou ang lahat ng mga ito. Ngunit kahit gaano karaming mga kalansay ang kanyang talunin, mas marami pa ang patuloy na lumilitaw sa harapan niya. Tumingin sa walang katapusang hukbo sa harapan niya, sinabi niya, mayroon pa ring isang buong undead legion. Pagkasabi niya ng mga salitang yon, bumulwak si Fang Zhou ng isang dumadagundong na sigaw, lumabas kayong lahat, kayong mga walang kwenta. Ang lakas ng kanyang sigaw ay napakalakas kaya ang lahat ng mga kalansay na nakatayo sa harapan niya ay nagsimulang gumuho ng isa-isa. Nagpatuloy siya sa pagsigaw ng may mas matinding lakas, kaya ko pang lumakas. Sa sandaling malapit na siyang magpatuloy sa pagsasalita, biglang lumitaw ang boss ng lahat ng mga kalansay na yun sa harapan niya. Nang makita ito ni Fang Zhou, sinabi niya, isang boss ang direktang na-summon sa simula ng baryo.